Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan, mga OFWs. Hi, hello, shout out sa inyong lahat. Good morning, good morning. And also sa mga audience ko dito sa Pilipinas, shout out na rin sa inyo. Good morning to all of you, laging nanonood sa aking vlog. Okay, ang pag-uusapan natin ngayon ay itong ang walang katapusan na controversial na anomalya dito sa Department of Agriculture na anomalya sa sugar importation. Dininig na ng Senado at sa Congress kahapon. Okay, talagang ginigisa nila na yung anomalya na yan para malaman kung ano ang talaga ang mga nangyari tungkol dito. Okay, at itong si Attorney Vic Rodriguez or si ES Vic, no, Executive Secretary ni President Bongbong Marcos, ay nagsalita na tungkol sa issue dito. Kung matatandaan natin ay ito ay pinagbibintangan ng mga mga haters ng mga Marcos administration. Siya yung pinagbibintangan doon sa sugar importation na illegal resolution ng sugar importation. Isa na dito itong si Risa Hontiveros sa Senado. Iniipit niya itong si Attorney Vic talaga, itong si ES Vic na talagang inexplain ni Hontiveros na gusto niyang gibain talaga itong si ES Vic, no? Parang gibain ba, no? Opinion ko yan, na parang gigibain niya itong taong to na ipilit na iipit na may kanilaman dito sa illegal na importation sa sugar. Okay? Ito ang pag-uusapan natin. Pero bago natin itong pag-uusapan, guys, importante na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan, maraming makarinig sa totoong balita kung ano talaga ang totoong nangyari dito, ha? Walang fake news dito. So, sabay-sabay tayong mag-like at share sa ating Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, thank you. Importante yan. And also sa Donmar TV, sa YouTube at sa Facebook, i-subscribe and follow na rin, okay? Para manatili tayo sa Facebook at YouTube. At the same time, lagi kayong updated sa mga controversial, no? Ipagtanggol natin mga update na balita tungkol kay Presidente Bongbong Marcos, okay? Sabay-sabay tayong mag-subscribe and follow sa ating Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay? Subscribe and follow na lahat. Very good. Thank you, thank you. Okay, punta na tayo dito sa ating topic. Mabilisang vlog lang ito, no? Mabilisan lang ito. So, i-explain natin kung ano nangyari sa Senado kahapon, no? Itong update natin. Ito nga, no, itong sugar importation hearing, dininig na ng Senado si ES Vic Rodriguez nagsalita na tungkol dito sa issue na to na lagi siyang ginigipit, no? Iniipit dito na pinagbibintangan siya, no? Which is itong si Sebastian, no? Yusek Sebastian ay nagbitiw na sa pwesto at umami naman siya na nagkamali siya. Okay? So itong si Risa Hontiveros pilit na iniipit itong si ES Vic, no? Or Executive Secretary Vic Rodriguez, no? Alam niyo naman, opposition ito, di ba? So pumalag na naman. So ito yung storya sa hearing ang nangyari kahapon sa hearing sa Senado. Okay? Itong si Attorney Vic Rodriguez, inamin niya, no? Si ES Vic inamin niya na there was a communication itong si Yusek Sebastian na nag-resign, di ba? Nag-resign naman yun dahil sa nangyari dito sa illegal importation. So there was a communication between them. So, no, i-explain natin bakit na-involve dito si ES Vic sa usapin dito tungkol sa illegal importation. Okay. Noong August 4, ito
hindi ito peke na balita na nagbabalita ako ng talagang inalam ko, pinakinggan ko yung Senate hearing, okay? So ito yung nangyari. Noong August 4, no, natural sa kampo ng Malacanang humingi ng importation plan itong si E.S. Vic Rodriguez kay Yusek Sebastian. So normal 'yan, na no, yung mga plano humingi sila, no? So ang reason diyan bakit humingi sila dahil tingnan yan ni PBBM kung a-agree ba siya, no? Kung ano ba ang kanilang that's held for review, no? Kung i-approve ba nila yung importation plan. So humingi si Vic Rodriguez ng importation plan kay Yusek Sebastian. Pagka August 5, no, nakatanggap na sila ng importation plan with Yusek Sebastian. So siguro binasa na ni E.S. Vic at binigay na ni Presidente Bongbong Marcos yung importation plan galing kay Yusek Sebastian. Ngayon, August 7 and 8. Okay, 2 days yan. August 7 and 8. Itong si Yusek Sebastian nag-text o nag-communicate kay E.S. Vic. Kinumusta tungkol dito sa importation plan o itong sugar importation. Kinumusta si E.S. Vic. Kasi hindi yan sila direkta communicate with the president. So they have to undergo the secretary. So itong secretary natanggap yung communication through Yusek Sebastian. Sabi doon ni Yusek Sebastian na parang kinumusta ni Yusek Sebastian si E.S. Vic kung ano na ang tugon ng Pangulo, kung ano na ang response, kung ano na ang plano ng Malacanang tungkol dito sa importation plan nga, ito tungkol sa importation sa sugar. So ito namang si E.S. Vic, no, hindi siya nag-reply kay Yusek Sebastian. So ang explanation, no, kasi nag-explain siya sa Senate hearing, hindi raw siya nag-reply dahil wala pang tugon sa Pangulo o wala pang order sa Pangulo kung ano yung response tungkol sa binigay na o na-receive na importation plan kay Yusek Sebastian. So wala pa. So naturalmente na itong si E.S. Vic, hindi siya muna magre-reply kay Sebastian, di ba? So pagka August 7 yun, August 8 baka nag-text pa rin, no? Pinalo up siguro ni Sebastian itong si E.S. Vic kung ano na yung tugon ng Pangulo, hindi pa rin nireplyan ni E.S. Vic. Dahil naturalmente wala pang tugon ang Pangulo. Busy yung Pangulo, medyo busy, wala pa. So held for review pa yung importation plan, di ba? Ngayon, August 9, dumaan, walang nangyari. August 10, na-shock na lang ang lahat. Okay? Nabigla na ang lahat. Nabigla na ang Pilipinas na meron ng illegal na importation na nangyari. Signed by Yusek Sebastian, no? Under the name of President Bongbong Marcos. Yun ang pagkasabi ng balita, di ba? Na meron na nangyaring ganyan. So, nabigla ang lahat. Even si E.S. Vic, nabigla siya. Okay? Tapos, tinanong niya, no? Hindi na natin nalaman, basta yan ang sabi niya sa hearing, tinanong niya si Yusek Sebastian, bakit mo ginawa yun? In behalf of at the back of the president, bakit mo pinirmahan na walang paalam, na hindi pa man may tugon na ganyan? Okay? So, kinonfront ni E.S. Vic. So ito namang si Sebastian nagsalita rin sa Senado. Ang sabi niya, honest mistake raw na yung inaccept niya, nagkamali siya. Hindi siya ni-replyan ni
ES Vic, ganito ang paliwanag niya. Hindi siya ni-replyan ni ES Vic, buong akala niya umuo na okay na raw yung Malacanang kaya pinirmahan niya. Yun ang malaking mali dito sa pangyayari ito. Inamin naman ni Yusek Sebastian na nagkamali talaga siya. Okay? So, yun ang mga detalyadong pangyayari tungkol dito basing on the testimonies dito sa Senate hearing. Okay? So, for short, nagkamali. Ang mali rito si Yusek Sebastian talaga. No? Bakit niya pinirmahan? That's illegal importation. Matatawag yun na illegal importation dahil walang tugon sa Pangulo, walang response kay ESVIC, bakit mo pinirmahan? Oh. So, naging illegal yan. Ngayon, ang mga tao, yung mga dilawan dyan, si ESVIC ang kanilang gustong ipitin na may kasalanan. May kasalanan raw si ESVIC dahil bakit raw hindi pinaalam. Mga far out na explanation ba? Ito si Riza Hontiveros. Bakit raw hindi nila pinaalam si President Bongbong Marcos? Anong hindi pinaalam? Lagi yang magkatabi. Pinaalam yan. Pero, ang nangyari, wala pang tugon dahil it will undergo study, Riza Hontiveros. Hindi yan basta-basta. May mga datos, data na dapat nilang i-analyze kung dapat ba tayong mag-import o hindi tayo mag-import. So, ganun yan. Hindi yan basta-basta. It will take days to analyze sa mga datos. So, wag mong iipitin itong si Atty. Vic. Okay? Yung, alam mo naman, itong si Riza Hontiveros, pilit na iniipit kasi dilawan ito eh. Yung alam nyo naman yung attitude ng mga dilawan. Si Riza laging negatibo basta administrasyong Marcos na ang pag-uusapan. Yan naman ako opinion ko ito. This is my comment about you, Riza Hontiveros. Huwag ka sanang magalit sa akin. Yun ang aming observation when it comes to you. Lagi kang negatibo, hindi ka nga pumapalakpak sa speech ni yung sona ni Presidente Bongbong Marcos. So, masasabi ko talaga na ikaw, negatibo ka when it comes to the Marcos administration. Ito, nag-comment ako bilang representante ng mamamayang Pilipino dito sa mga audience ko. Okay? Lagi kang negatibo dito sa Marcos administration. Gusto niya na, para sa akin analysis ko ito. It might be correct, I might be wrong. But this is my own opinion, no? Para sa akin laging negatibo itong si Riza Hontiveros, no? Dapat mag-investigate ka diyan sa Senado sa pangyayari, no? Hindi dapat iipitin mo ang isang tao na si Atty. Vic. Dapat Senado ka, kung may hearing dito, dapat ikaw mag-investigate ka, no? So may analysis dito, no? Analysis ko ito I might be correct, I might be wrong. No? Gustong palabasin dito ni Riza Hontiveros na palpak itong Marcos administration. Kaya ang dami niyang mga explanation. Gusto niyang palabasin na itong si PBBM ay walang correct na communication with the ESVIC, ganyan. Palpak rin itong si ESVIC. Parang ganun ang pinalabas ni Riza Hontiveros sa Senate hearing, the way I've heard sa kanyang mga explanation. Ang dami ng mga hindi relevant na mga explanation na sabi niya na ito lang si Trixie Angeles, bakit ganito ang sinabi na walang kinalaman si ESVIC, ganun. Dami niyang mga explanation talaga na masasabi ko at the end of the explanation, no, to my conclusion is, para sa akin, opposition siya talaga. Negatibo, gustong ipitin ng isang tao, at higit sa lahat, gusto niyang ipalabas na ang Marcos administration ay palpak. Riza Hontiveros, kaming mga 31 million na
sumuporta kay PBBM, hindi kami maniniwala sa inyong mga ganyang mga saring. Okay? Yun ang masasabi ko sa inyo. So kayong mga audience ko dito ha, mag-comment, mag-react tungkol sa issue dito sa galawan ni Risa Hontiveros, kung tama ba ang kanyang mga birit niya, mga banat niya kay ESB. Okay? Mag-comment, mag-react tungkol sa issue dito sa illegal sugar importation. Okay? Babasahin natin yan lahat. Libre kayong mag-comment, mag-react yan. And also guys, importante na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Marami ang makarinig sa totoong balita natin. Okay? Totoong balita, hindi peke. Okay? And don't forget, itong Donmar TV sa Facebook at sa YouTube, i-follow at subscribe ninyo. Okay? Para lagi kayong updated kay Presidente Bongbong Marcos sa kanyang mga kabinete, lahat-lahat. And also, ma-update ko kayo at saka manatili tayo sa Facebook at YouTube. No? Importante yung follow at subscribe. Okay? So hanggang dito na itong video na ito. Patuloy nating ipaglaban at itong si Presidente Bongbong Marcos at mahalin natin ang Pilipinas. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day and God bless everyone.